Okay ito mga budgets no. So isang magandang araw na naman sa ating uli no. So ito binigyan naman tayo ng isang problema na Bajaj RE no. Ito ay galing pa sa Tanawan. So ang problema nito hindi tumutuloy ang andar, umaandar siya pero namamatay agad. So yun yung problema na alamin natin. So yan mga kabudgets. Okay ito mga kabudgets no. So ito trouble natin. Ang problema nito umaandar naman pero hindi tumutuloy o namamatay agad. So yun yung alamin natin. Siyempre unang-una natin gagawin dito i-diagnose natin yung unit. Gagamit tayo ng scanner para ma-scan kung may ano bang problema dun sa unit, kung meron bang error code. So yan yung ating reference para sa madali ang pagre-repair nun. So ayan mga kabudgets, yun yung mga simpleng idea natin. So gagamit tayo ng diagnostic tools para ma-scan natin kung meron bang problema dun sa ECU o kung ano yung sasabihin ng ECU para madali yung ating pagre-repair. No? So ayan mga kabudgets. Okay ito mga kabudgets no. Kaya tayo gagamit ng diagnostic tools para hindi tayo manghuhula kung anong dapat natin gawin. Mahirap yung manghuhula tayo sa ating gagawin. Papalitan natin ng papalitan so hindi naman yun nasira. So kailangan eksakto yung ating trouble para hindi magastusan masyado si customer. So ayan mga kabudgets no. No error code naman yan, no fault. So yan ang mahirap dyan mga kabudgets no. So ang gagawin natin dito, trouble natin itong fuel pump. So, unang-una natin gagawin ay yung fuel pump niya ang ating trouble. So, ayan, nagana naman ng fuel pump, nagbubuga ng gasolina. Pero napansin ko na medyo mahina yung buga ng gasolina niya. Tatakpan natin, tapos check natin kung sisirit ba ang gasolina kapag nag-on tayo na susi. So, yun yung ating unang trouble, yung fuel delivery, no? So, kung maganda ba. So, ayan mga kabudgets, kung mapapansin nyo, talagang hindi maganda yung flow ng gasolina ng fuel pump. So, yun yung ating alamin kung bakit ganito lang kahina yung buga ng ating fuel pump na napakahina. Okay ito mga kabudgets no. So tinanggal natin yung fuel pump. So ito na buksan natin no. Walang cover yung kanyang nozzle no. So saan kaya napapunta ang cover ng nozzle nito? Tapos yung o-ring niya kakaiba no. Hindi ito yung pinaka o-ring talaga niya no. So ayan mga kabudgets, siguro pinalitan ng o-ring pero hindi naman binalik yung pinaka-cover nito no. So ayan mga kabudgets yung problema. Tapos i-check na rin natin yung kanyang motor pump. So i-check natin yung o-ring dun sa kanyang motor pump no. So ayan mga kabudgets, yun yung mga simpleng idea kapag ganito wala kayong makitang error code. So unang-una yung gagawin dyan yung fuel delivery no. So i-check nyo agad kung maganda ba ang flow ng gasolina. So ayan mga kabudgets, ito yung kanyang o-ring. So okay naman yung o-ring dito sa motor pump. So walang problema. Ang nakita ko lang problema dun sa kanyang nozzle walang cover, tapos yung o-ring pa niya pinaltan so hindi akma ng mga kabudgets. Ibig sabihin sumisingaw yung pressure. So yun yung naging problema no. Check natin. Papalitan natin ng o-ring yan, tapos lalagyan natin ng cover yung kanyang nozzle. So ayan mga kabudgets yung mga simple tips na. Okay, ito mga kabudgets. So, ibabalik na ulit natin yung kanyang dinamo. Tapos itong nozzle ilalagyan natin ng pinakamagandang o-ring na yung magandang o-ring para hindi sumisingaw, para magkaroon ng pressure na malakas yung kanyang fuel pump. So, ayan mga kabudgets. Ito yung pinaka o-ring na ilalagay natin. So, sakto-sakto yan dyan sa nozzle yan. So, para walang singaw ang pressure. So, dito yan nakalagay. Ayan mga kabudgets, no? Tapos ilalagay na natin yung pinaka-cover niya. Lalagyan natin ng cover dahil wala tayo nung buksan natin itong fuel pump niya walang cover itong pinaka-nozzle no? So hindi magpe-pressure na maganda to. Talagang aandar siya pero hindi siya, pag sinilinyador mo yan siguradong mamamatay o walang minor. So ayan mga kabudgets, lagyan na natin ng cover yung pinaka-nozzle no? So tapos ibabalik na natin yan doon. So ito yung kanyang o-ring na nilagay no? Napakalambot. So hindi pwede yung mga ganyang o-ring na local. So kailangan magandang klase yung o-ring na ilalagay natin. So ayan mga kabudgets yung ating simpleng idea no? So tapos ibabalik na natin to dun sa tangke at i-check natin kung mapapaandar natin mga kabudgets. Yo! Yo! Sa biyahe mo, huwag mangamba. Jonathan na ang bahala. Hey! Kung motor mo'y hirap na sa daan, maingay na makina, di na maaasahan. Huwag kang mag-alala.
Sa Jonathan Motorcycle Repair Shop. Ayos agad, walang palya, siguradong top. Repair at maintenance, swak sa budget mo. Balik sa kalsada, hataw ulit ang motor mo. Hoy! Change oil, tune-up, check-up ng makina. Siguradong pulido, parang bago na. Mabilis ang serbisyo, walang sayang oras. Sa bawat galaw, kalidad ang labas. Trusted. Nakakabili niyan pagka... Ba! Talagang mahina. Kaya, isa pa nga. Palitan naman. Okay yan mga kabadyas, no, binalik na natin at medyo talagang mahina yung pressure ng gasolina, no? So talagang medyo mahina na siya. Pero ramdam ko nagkaroon naman siya ng pressure ng konti. So Kaya paandarin mo na. sa malamang mapapaandar natin ito mga kabadyas. Okay mga kabadyas, no? Umandar naman yung unit pero sa pakaramdam ko ay talagang kulang sa lakas, so, dahil dun sa main pressure ng fuel pump. So yan yung mga simple tips natin kung bakit ba ayaw tumuloy ng andar kanina ay yun. Ang problema niya yung pressure ng fuel pump ay humihina. So yun yung ating ginawa. So wala pa na tayong pinalitan na parts kundi o-ring, no? At meron lang tayong itinama doon sa kanyang fuel pump dahil merong nalimutan na parts, no? So yan mga kabadyas yung ating simpleng idea. At mas malamang medyo mahina ng batak ito kapag ka ganito mahina ng pressure ng fuel pump. So yan mga kabadyas, at siguradong makakauwi naman itong kanyang unit sa Tanawan. Dahil ito daw ay isang customer ay ilang araw natin sa shop na pinagpagawa niya. So yan mga kabadyas, okay na yung unit at may uuwi din ni customer.